Mag-isang linggo na ang nakalipas mula nang gumuho ang itinatayong hotel sa Angeles City, Pampanga. Patuloy pa rin ang isinasagawang search, rescue at retrieval operation ng iba't ibang mga rescue group upang mahanap ang mga biktimang hinihinalang nadaganan ng gumuhong gusali. Batay sa update kahapon ng Unified Command Management Option, sinasabing bandang 2:50 PM kahapon nang may madetect ang kanilang radar equipment na 4 na moving entities o tila mga gumagalaw sa ilalim ng mga durog na semento sa may ground zero. Gayunman, paliwanag ng Unified Command na hindi ito otomatikong nangangahulugan na mayroon ngang mga taong buhay pa sa ilalim ng gumuhong gusali. Paliwanag ng mga ito, may kakayahan ang rescue radar na makadetect ng anumang movement o sign of life, kabilang ng mga hayop gaya ng mga daga, aso at pusa. Sa kabila nito, patuloy sa paghahanap at umaasa ang mga rescuer na maaaring may mga buhay pa na katawan pa silang marirecover. Ngayong araw muling ipinagpatuloy ang manual clearing ng mga debris at paggamit ng mga heavy equipment upang mabuksan ang ligtas na akses sa mga apektadong bahagi ng istruktura, habang tuloy-tuloy rin ang assessment, monitoring at pagpapatupad ng safety protocols para sa kaligtasan ng mga responder at publiko sa gitna ng operasyon. Samantala, nagbabala naman ang Angeles City government sa publiko at media laban sa mga individual na nagpapakilalang mga biktima o survivor umano ng gumuhong gusali. Ito'y matapos na maaresto ng Angeles City Police Office ang isang lalaki na nag-viral sa social media matapos umanong magpakilala na isa siya sa mga nakaligtas sa trahedya. Subalit kalaunan ay nadiskubre na gawa-gawa lamang pala nito ang kwento. Lumabas sa inisyal na investigasyon na nakakuha umunito ng financial assistance mula sa DSWD noong May 27. Sinasabing tinangkapan ng lalaki na muling kumuha ng karagdagang assistance at dito na siya nabisto ng mga otoridad. Nakumpirma ng mga pulisya na hindi totoong isa siyang survivor at hindi rin kaanak ng sinumang biktima ng insidente. Napag-alaman din na hindi siya residente ng Angeles City at kalaunan ay umamin umano na gawa-gawa lamang niya ang kwento. Sa ngayon ay hawak na siya ng pulisya at posibleng maharap sa mga kaso. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.